Mga pinunong mataas ang katungkulan. Siya ang namamahala sa mga asawa ng hari. Walang sinuman sa kanilang makakabalik sa hari, maliban lang kung magustuhan siya at ipatawag ng hari. Nang ikasampung buwan, buwan ng Tibet at ikapitong taon ng paghahari ni Ahasuerus, dumating ang araw na si Esther na ang haharap sa hari sa palasyo. Sinunod ni Esther ang payo ni Hegai, ang pinunong nangangalaga sa kanila sa tahanan ng mga babae. Isinuot niya ang damit na sinabi ni Hegai na isuot niya. Ganoon na lang ang paghanga at pagpuri ng mga nakakita sa kanya at dinala siya sa palasyo ng hari. Nagustuhan ng hari si Esther ng higit kaysa sa ibang mga dalaga na dinala sa kanya. Tuwang-tuwa siya kay Esther at mabuti ang trato niya sa kanya. Kinurunahan niya ito at ginawang reyna bilang kapalit ni Vashti. Nagdaos ang hari ng malaking handaan para parangalan si Esther. Inanyayahan niyang lahat ng pinuno niya at ang iba pang naglilingkod sa kanya. Noong araw na iyon ay ipinag-utos niya sa lahat at sa buong kaharian na magdiwang ng isang pista opisyal at nagbigay siya ng maraming regalo sa mga tao. Sa pangalawang pagtitipon ng mga dalaga, si Mordecai ay isa ring opisyal na nakapwesto sa pintuan ng palasyo. Hindi pa rin sinasabi ni Esther na isa siyang Hudyo tulad ng bilin ni Mordecai. Sinusunod pa rin ni Esther si Mordecai katulad noon nang siya'y nasa pangangalaga pa nito. Nang panahon si Mordecai ay isa ng opisyal na nakapwesto sa pintuan ng palasyo, may dalawang pinuno ng hari na ang pangalan ay Bigtana at Teres. Sila ang mga gwardya ng pintuan ng kwarto ng hari. Galit sila kay Haring Ahasuerus at nagplano silang patayin ito. Pero nalaman ni Mordecai ang planong ito, kaya sinabi niya ito kay Reyna Esther. Sinabi naman ito ni Esther sa hari at ipinalam din niya sa kanya na si Mordecai ang nakatuklas sa planong pagpatay. Ipinasiyasat ito ng hari at nang mapatunayang totoo ito, ipinatuhog niya sina Bigtan at Teres sa nakatayong matulis na kahoy at ang pangyayaring ito ay ipinasulat ng hari sa aklat ng kasaysayan ng kaharian. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, itinaas ni Haring Ahasuerus sa tungkulin si Haman na anak ni Hamidata na Agageo. Ginawa niyang pinakamataas na pinuno sa kaharian niya. Inutusan niya ang lahat ng opisyal na yumukod kay Haman bilang paggalang sa kanya, pero ayaw yumukod ni Mordecai. Tinanong siya ng ibang pinuno kung bakit hindi niya sinusunod ang utos ng hari at sinabi niyang isa siyang Hudyo. Araw-araw, hinihikayat siya ng mga kapwa niya pinuno na yumukod kay Haman pero ayaw pa rin niyang sumunod. Dahil dito, isinumbong nila kay Haman si Mordecai para malaman nila kung pababayaan na lang siya sa ginagawa niya dahil sinabi niyang isa siyang Hudyo. Nang makita ni Haman na hindi yumukod sa kanya si Mordecai para magbigay galang, nagalit siya ng labis. At nang malaman niyang si Mordecai ay isang Hudyo, naisip niyang hindi lang si Mordecai ang ipapapatay niya, kundi pati ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian ni Haring Ahasuerus. Nang buwan ng Nisan, ang unang buwan ng taon, noong ika-12 taon ng paghahari ni Ahasuerus, nagutos si Haman na magpalabunatan para malaman kung ano ang tamang araw at buwan para ipatupad ang plano niya. Ang ginagamit nila sa palabunutan ay tinatawag nilang Pur, at ang nabunot ay ang ika-13 araw ng ika-12 buwan, ang buwan ng Adar. Sinabi ni Haman kay Haring Ahasuerus, "Mahal na hari, may isa pong grupo ng mga tao na sa iba't ibang probinsya ng inyong kaharian at may mga sarili po silang kautusan na iba kaysa sa ibang bansa. Hindi sila sumusunod sa mga kautusan ninyo at hindi ito makakabuti para sa inyo kung pababayaan na lang sila. Kung gusto ninyo, mahal na hari, magutos kayo na patayin silang lahat at magbibigay po ako ng 350 toneladang pilak sa mga pinuno ng inyong kaharian at ilalagay nila ito sa taguan ng kayamanan ng hari." Pagkatapos, kinuha ng hari ang kanyang singsing na pantatak at ibinigay kay Haman na anak ni Hamidata na Agageo, ang kalaban ng mga Hudyo. Sinabi ng hari sa kanya, "Sa iyo na lang ang pera mo, pero gawin mo ang gusto mong gawin sa mga Hudyo." Kaya noong ika-13 araw ng unang buwan, ipinatawag ni Haman ang lahat ng kalihim ng hari. Nagpagawa siya ng sulat sa kanila para sa gobernador ng mga probinsya, mga pinuno ng mga bayan at iba pang mga pinuno sa buong kaharian sa kanilang sariling wika. Ang sulat ay ginawa sa pangalan ni Haring Ahasuerus at tinatakan ng singsing nito. Ang sulat na yun ay ipinadala sa lahat ng probinsya ng kaharian sa pamamagitan ng mga mensahero. Nakasulat dito ang utos na sa loob lang ng isang araw ay papatayin ang lahat ng Hudyo, bata, matanda, lalaki at babae, at sasamsamin ang lahat ng ari-arian nila. Gagawin ito sa ika-13 araw ng ika-12 buwan, ang buwan ng Adar. Sa utos ng hari, mabilis na nagsialis ang mga mensahero para ihatid sa bawat probinsya ang kopya ng kautusan ng hari at ipinaalam ito sa mga tao para makapaghanda sila para sa araw ng pagpatay sa lahat ng Hudyo, at ang utos na ito ay ipinaalam din sa lungsod ng Susa.
Habang nakaupo at nag-iinuman ang hari at si Haman, nagkakagulo naman ang lungsod ng Susa dahil sa mga nangyayari. Nang malaman ni Mordecai ang plano laban sa kanila, pinunit niya ang kanyang damit bilang pagpapakita ng kanyang pagdadalamhati at nagsuot siya ng sako. Naglagay ng abo sa ulo at pumasok sa lungsod na umiiyak ng napakalakas. Pero hanggang doon lang siya sa labas ng pintuan ng palasyo dahil hindi pinapayagang pumasok sa palasyo ang nakasuot ng sako. Ang mga Hudyo sa bawat probinsya na nakarinig sa utos ng hari ay nagsipag-ayuno, nag-iyakan ng napakalakas at nanaghoy. Marami sa kanila ang nagsuot ng sako at humiga sa abo. Nang malaman ni Reyna Esther ang tungkol kay Mordecai sa pamamagitan ng mga alipin niyang babae at ng mga pinunong nangangalaga sa kanya, nalungkot siya. Pinadalhan niya ng damit si Mordecai para palitan ng kanyang suot na sako, pero hindi niya ito tinanggap, kaya ipinatawag ni Esther si Hatak. Isa siya sa mga pinuno ng hari na itinalagang mag-aasikaso sa kanya. Pinapunta niya si Hatak kay Mordecai para alamin kung bakit siya nagkakaganoon. Kaya pinuntahan naman ni Hatak si Mordecai sa plaza ng lungsod na nasa harap ng pintuan ng palasyo. Sinabi sa kanya ni Mordecai ang lahat ng nangyayari at kung magkano ang ipinangako ni Haman na ibibigay sa taguan ng kayamanan ng kaharian ng Susa para patayin ang lahat ng Hudyo. Binigyan siya ni Mordecai ng isang kopya ng kautusan ng hari na ipinagbigay alam sa mga taga-Susa para ipakita kay Esther. Sinabihan din niya si Hatak na sabihin lahat kay Esther ang lahat ng nangyari at pakiusapan ito na pumunta sa hari upang magmakaawa para sa mga kalahin niya. Bumalik si Hatak kay Esther at sinabi ang lahat ng sinabi ni Mordecai. Pinabalik muli ni Esther si Hatak kay Mordecai at ipinasabi ang ganito. Alam ng lahat sa buong kaharian na ang sino mang lalapit sa hari sa loob ng kanyang bulwagan, lalaki man o babae na hindi pinatawag doon ay papatayin. Maliban na lang kung ituturo ng hari ang kanyang gintong setro sa taong ito at isang buwan na akong hindi pinapatawag ng hari. Pagkatapos na masabi kay Mordecai ang ipinasabi ni Esther, ito naman ang pinasabi niya kay Esther. Huwag mong isipin ikaw lang sa lahat ng Hudyo ang makakaligtas dahil sa palasyo ka nakatira, sapagkat kahit na manahimik ka sa panahon ito, may ibang tutulong at magliligtas sa mga Hudyo, pero ikaw at ang mga kamag-anak mo ay mamamatay. Baka nga kaya ka ginawang reyna ay para may ligtas mo ang mga kapwa mo mga Hudyo. Ito naman ang pinasabi ni Esther kay Mordecai. Humayo ka, titulin mo ang lahat ng Hudyo na nandito sa Susa at mag-ayuno kayo para sa akin. Huwag kayong kumain o uminom sa loob ng 3 araw. Ako at ang mga alipin kong babae ay mag-aayuno din at pagkatapos pupunta ako sa hari kahit nalabag sa batas at kung papatayin man ako, handa akong mamatay. Nang 3 araw, isinuot ni Esther ang kasuotan niyang pangreyna at tumayo sa bulwagan ng palasyo na nakaharap sa trono ng hari. Nakaupo noon ang hari sa trono niya at nakaharap siya sa pintuan. Nang makita niya si Reyna Esther, tuwang-tuwa siya at itinuro niya rito ang kanyang gintong setro. Kaya lumapit si Esther at hinuto ang dulo ng setro. Nagtanong ang hari sa kanya, ano ang kailangan mo, mahal na reyna? Sabihin mo at ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng kaharian ko. Sinagot si Esther, mahal na hari, kung ibig po ninyo, inaanyayahan ko po kayo at si Haman sa hapunang ihahanda ko para sa inyo. Sinabi ng hari sa mga alipin niya, tawagin ninyo si Haman para masunod namin ang nais ni Esther. Kaya pumunta agad ang hari at si Haman sa hapunang inihanda ni Esther at habang nagiinuman sila, tinanong ng hari si Esther, ano ba talaga ang kailangan mo? Sabihin mo na dahil ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng kaharian ko. Sumagot si Esther, ito po ang kahilingan ko. Kung kalugod-lugod po ako sa inyo at gusto ninyong ibigay ang kahilingan ko, minsan ko pa po kayong inaanyayahan at si Haman sa hapunan na ihahanda ko para sa inyo bukas at saka ko po sasabihin ang kahilingan ko sa inyo. Nang araw na iyon ay masayang-masayang lumabas ng palasyo si Haman pero nagalit siya nang makita niya si Mordecai sa pintuan ng palasyo na hindi man lang tumayo o yumukod bilang paggalang sa kanya. Ganoon pa man, pinigilan niya ang kanyang sarili at nagpatuloy sa pag-uwi. Pagdating sa bahay niya, tinawag niya ang mga kaibigan niya at ang asawa niyang si Zeres. Ipinagmalaki niya sa kanila ang kayamanan at mga anak niya, ang lahat ng pagpaparangal sa kanya ng hari, pati na ang pagbibigay sa kanya ng pinakamataas na katungkulan sa lahat ng pinuno at iba pang mga lingkod ng hari. Sinabi pa niya, hindi lang yun, nung naghanda ng hapunan si Reyna Esther, ako lang ang inanyayahan niyang makasama ng hari at muli niya akong inanyayahan sa ihahanda niyang hapunan bukas kasama ng hari. Pero ang lahat ng ito'y hindi makapagbibigay sa akin ng kaligayahan habang nakikita ko ang Hudyong si Mordecai na nakaupo sa pintuan ng palasyo.
Sinabi sa kanya ng kanyang asawa at mga kaibigan, bakit hindi ka magpagawa ng matulis na kahoy na 75 talampakan ng taas at bukas ng umaga? Hilingin mo sa hari na ituhog doon si Mordecai para maging maligaya kang kasama ng hari sa inihandang hapunan. Nagustuhan niyon ni Haman kaya nagpagawa siya niyon. Kinagabihan, hindi makatulog si Haring Ahasuerus kaya ipinakuha niya ang aklat tungkol sa kasaysayan ng kaharian niya at ipinabasa habang nakikinig siya. Nabasa ang bahagi ng kasaysayan tungkol sa pagkakatuklas ni Mordecai sa plano ni Bigtan at Teres na patayin si Haring Ahasuerus. Sina Bigtan at Teres ay mga lingkod ng hari. Sila ang gwardya ng pintuan ng kwarto ng hari. Sa nabasang iyon, nagtanong ang hari, anong gantimpala o parangal ang ginawa o ibinigay kay Mordecai dahil sa mabuting ginawa niya sa akin? Sinabi ng lingkod ng hari, wala po, mahal na hari. Tamang-tama naman na ng oras din iyon, papasok si Haman sa bulwagan ng palasyo para hilingin sa hari na ituhog si Mordecai sa matulis na kahoy na ipinagawa niya para dito. Nagtanong ang hari, sino ang nasa bulwagan? Sumagot ang mga lingkod ng hari, si Haman po. Kaya sinabi ng hari, papasukin niyo siya rito. Nang naroon na si Haman, tinanong siya ng hari, ano ang mabuting gawin sa taong nais parangalan ng hari? Ang akala ni Haman ay siya ang tinutukoy ng hari na pararangalan, kaya sinabi niya, ito po ang gawin niyo, mahal na hari. Ipakuha niyo ang isa sa inyong mga damit na panghari na nasuot na at ang isa sa mga sinakyan niyong kabayo na may sagisag ng hari na nakasuot sa ulo nito. Pagkatapos, utusan po ninyo ang isa sa mga pinuno ninyo na isuot sa taong pararangalan ang damit ng hari at pasakayin siya sa kabayo ng hari at ilibot sa buong bayan habang isinisigaw ng mga kasama niya. Ganito ang ginagawa sa taong pinararangalan ng hari. Sinabi ng hari kay Haman, sige, ipakuha mo ang isa sa mga damit at kabayo ko at gawin mo ang lahat ng sinabi mo kay Mordecai, ang Hudyong nakaupo sa pintuan ng aking palasyo. Tiyakin mo na matutupad ang lahat ng sinabi mo. Kaya kinuha ni Haman ang damit ng hari at isinuot kay Mordecai at isinakay sa kabayo ng hari at inilibot sa lungsod habang sumisigaw siya. Ganito ang ginagawa sa taong pinararangalan ng hari. Pagkatapos, bumalik si Mordecai sa pintuan ng palasyo. Si Haman naman ay dali-daling umuwi na nakatalakbong dahil sa hiya at sama ng loob. Pagdating niya sa bahay, isinalaysay niya sa asawa niyang si Zeres at sa mga kaibigan niya ang lahat ng nangyari. Sinabi sa kanya ng asawa niya at mga kaibigan niya na mga tagapayo niya, unti-unti ka nang madadaig ni Mordecai. Hindi mo siya madadaig dahil isa siyang Hudyo. Tiyak na ikaw ang matatalo. Habang nag-uusap pa sila, dumating ang ibang lingkod ng hari at dali-daling isinama si Haman sa inihandang hapunan ni Esther. Dumalo sina Haring Ahasuerus at Haman sa inihandang hapunan ni Reyna Esther. At habang nagiinuman sila, tinanong muli ng hari si Reyna Esther, ano ba talaga ang kahilingan mo? Sabihin mo na at ibibigay ko sa iyo kahit kalahati ng kaharian ko. Mahal na hari, kung kalugod-lugod po ako sa inyo, iligtas po ninyo ako at ang mga kalahi kong Hudyo. Iyan ang kahilingan ko sa inyo. Dahil may gantimpalang ipinangako sa mga taong papatay sa amin. Kung ipinagbili po kami para maging alipin lang, magsasawalang kibo na lang ako dahil hindi po iyon gaanong mahalaga para gambalain ko pa kayo. Sinabi ni Haring Ahasuerus, sino ang nangahas na gumawa ng bagay na iyon at nasaan siya ngayon? Sumagot si Esther, ang kumakalaban po sa amin at ang kaaway namin ay ang masamang si Haman. Takot na takot si Haman habang nasa harap ng hari at ng reyna. Galit na tumayo ang hari, iniwan niya ang kanyang iniinom at pumunta sa hardin ng palasyo. Naiwan si Haman na nagmamakaawa kay Reyna Esther dahil natitiyak niyang parurusahan siya ng hari. Pagbalik ng hari mula sa hardin, nakita niyang nakatapa si Haman na nagmamakaawa sa harap ng hinihigaan ni Esther. Kaya sinabi ng hari, at gusto mo pang pagsamantalahan ng reyna dito sa loob ng palasyo ko? Nang masabi iyon ng hari, dinakip ng mga naroon si Haman at tinalubungan ang ulo nito. Sinabi ni Harbona, isa sa mga lingkod ng hari, nagpagawa po si Haman ng matulis na kahoy para tuhugin si Mordecai na nagligtas sa inyong buhay. Ang taas po ng kahoy ay 75 talampakan at malapit ito sa bahay ni Haman. Kaya nagutos ang hari, doon ninyo siya tuhugin. At tinuhugan nila si Haman doon sa ipinagawa niyang matulis na kahoy para kay Mordecai at nawala ang galit ng hari. Nang araw din iyon, ibinigay ni Haring Ahasuerus kay Reyna Esther ang ari-arian ni Haman, ang kalaban ng mga Hudyo. Sinabi ni Esther sa hari na kamag-anak niya si Mordecai, kaya ipinatawag ito ng hari. Kinuha ng hari ang kanyang singsing na pantatak na binawi niya kay Haman at ibinigay kay Mordecai at siya ang ginawang katiwala ni Esther sa lahat ng ari-arian ni Haman. Minsan pang lumapit si Esther kay Haring Ahasuerus habang nakaluhod at umiiyak sa kanyang paanan.
Hiniling niyang huwag nang ituloy ang masamang plano ni Haman na agagayo laban sa mga Hudyo. Itinuro ng hari ang kanyang gintong setro kay Esther, kaya tumayo siya sa harap ng hari at sinabi, "Kung kalugod-lugod po ako sa inyo, mahal na hari, at kung para sa inyo tama at matuwid ito, nais ko sanang hilingin sa inyo na gumawa po kayo ng isang kautusan na magpapawalang bisa sa kautusang ipinakalap ni Haman na anak ni Hamidata na agagayo na patayin ang lahat ng Hudyo sa inyong kaharian. Hindi ko ito matitiis na makitang nilulutol ang mga kalahi at mga kamag-anak ko." Sinabi ni Haring Ahasuerus kay Esther at kay Mordecai na Hudyo, "Ipinatuhod ko na si Haman dahil sa masama niyang plano na patayin ang mga Hudyo, kaya ibinigay ko sa iyo, Esther, ang mga ari-arian niya. Kaya gumawa kayo ng kautusan sa aking pangalan ng anumang nais ninyong isulat para sa ikabubuti ng mga Hudyo, at pagkatapos ay tatakan ninyo ng singsing ko. Dahil anumang kasulatan na isinulat sa pangalan ng hari at tinatakan ng singsing niya ay hindi mababago." Kaya noong ika-23 ng ikatlong buwan, ang buwan ng Sivan, ipinatawag ang mga kalihim ng hari. Isinulat nila ang lahat ng inilikta ni Mordecai. Ang sulat ay para sa mga Hudyo, mga gobernador, mga punong bayan at iba pang lingkod ng hari sa 127 lalawigan mula sa India hanggang sa Ethiopia. Isinulat ito sa bawat wika ng mga tao sa buong kaharian, pati na sa wika ng mga Hudyo. Ipinasulat ni Mordecai sa pangalan ni Haring Ahasuerus at tinatakan ng singsing ng hari, at pagkatapos ipinadala sa pamamagitan ng mga tagapaghatid ng sulat na nakasakay sa nabibilis na kabayo ng hari. Ayon sa sulat na iyon, binigyan ng pahintulot ang lahat ng Hudyo na magsama-sama at ipagtanggol ang kanilang sarili, pati na ang kanilang mga babae at mga bata. Maaari nilang patayin ang sino mang sasalakay sa kanila mula sa kahit anong bansa o probinsya. Pinahintulutan din silang samsamin ang mga ari-arian ng kanilang mga kaaway. Gagawin ito ng mga Hudyo sa lahat ng probinsyang nasasakupan ni Haring Ahasuerus. Sa 13 araw ng 12 buwan, ang buwan ng Adar, ang sulat na ito ay ipapadala sa lahat ng probinsya bilang isang kautusan at dapat ipaalam sa lahat para makapaghanda ang mga Hudyo sa pagtatanggol ng kanilang sarili laban sa mga kaaway nila sa araw na iyon. Kaya sa utos ng hari, nagmamadaling umalis ang mga tagapaghatid ng sulat na nakasakay sa mabibilis na kabayo ng hari. Ang utos na iyon ay pinakaalap din sa lungsod ng Susa. Nang lumabas si Mordecai sa palasyo, nakadamit siya ng damit pang hari na puti at asul at nakabalabal ng pinong linen na kulay ube at may malaking koronang ginto sa kanyang ulo. Nagsigawan sa tuwa ang mga tao sa lungsod ng Susa. Labis ang katuwaan ng lahat ng Hudyo sa bawat lungsod o probinsya na naabot ng utos ng hari. Tuwang-tuwa ang mga Hudyo at nagdiwang sila, at marami sa lupain iyon ang naging Hudyo dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating ang 13 araw ng 12 buwan ng Adar. Ito ang araw na ipatutupad ang kautusan ng hari. Sa araw na ito, inakala ng mga kalaban ng mga Hudyo na lubusan na nilang malilipol ang mga Hudyo, pero kabaliktaran ang nangyari dahil sila ang malipol ng mga Hudyo. Nang araw na iyon, nagtipon ng mga Hudyo sa kanilang mga lungsod at probinsya na sakop ni Haring Ahasuerus para patayin ang sino ng mga has na sumalakay sa kanila. Pero wala namang nangahas dahil takot sa kanila ang mga tao. Tinulungan pa sila ng mga pinuno ng mga probinsya, ng mga gobernador at ng iba pang lingkod ng hari sa bawat lugar dahil natatakot din sila kay Mordecai, sapagkat makapangyarihan na si Mordecai sa palasyo ng hari at tanyag na sa buong kaharian at lalo pang nadagdagan ang kanyang kapangyarihan. Pinatay ng mga Hudyo ang lahat ng kalaban nila ng araw na iyon sa pamamagitan ng espada. Ginawa nila ang gusto nila sa lahat ng nagagalit sa kanila. Sa lungsod lang ng Susa, 500 na lalaki ang napatay nila. Pinatay din nila sina Parsyandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Ariday at Vaisata na mga anak ni Haman na kalaban ng mga Hudyo at anak ni Hamidata. Pero hindi sinamsam ng mga Hudyo ang mga ari-arian ng mga kalaban nila. Nang araw din iyon, napagalaman ng hari ang dami ng mga pinatay sa lungsod ng Susa. Sinabi ng hari kay Reyna Esther, "Sa Susa pa lang, 500 lalaki na ang pinatay ng mga Hudyo at pinatay din nila ang 10 anak ni Haman. Ano kayang nangyari sa ibang lungsod at probinsya? Ano pa ngayon ang gusto mong hilingin at ibibigay ko sa iyo?" Sinabi ni Esther, "Mahal na hari, kung gusto po ninyo, payagan ninyong ipagtanggol pa ng mga Hudyo dito sa Susa ang kanilang sarili hanggang bukas tulad ng ginagawa nila ngayon, at ituhog sa nakatayong kahoy ang mga bangkay ng 10 anak ni Haman." Kaya nagutos ang hari na gawin ang kahilingan ni Esther. Ipinaalam sa mga taga-Susa ang utos ng hari at ibinigay ang mga bangkay ng 10 anak ni Haman. Kinaumagahan,
Ikalabing-apat na araw ng buwan ng Adar, nagtipon muli ang mga Hudyo na nasa Susa at nakapatay pa sila ng 300 lalaki. Pero hindi rin nila sinamsam ang mga ari-arian ng mga kalaban nila. Pero noong ikalabing-tatlong araw ng buwan ng Adar, nagtipon ang mga Hudyo sa iba't ibang probinsya ng kaharian para ipagtanggol ang kanilang sarili sa mga kalaban nila at nakapatay sila ng 75,000 tao. Pero hindi nila sinamsam ang mga ari-arian nito. Kinaumagahan, ikalabing-apat na araw ng buwan ng Adar, nagpahinga sila at nagdiwang ng pista. Pero sa Susa, patuloy pa ang pagpatay ng mga Hudyo sa kanilang mga kalaban. At ng ikalabing-limang araw ng buwan ng Adar, nagpahinga sila at nagdiwang ng pista. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Hudyo nasa probinsya ay nagdiriwang ng pista sa ikalabing-apat na araw ng buwan ng Adar. Sa araw na iyon, nagbibigayan sila ng mga regalo. Okay. Sige. Okay Antok na ba na. kayo? Esther. Galabang tanong mo ba? Okay. Okay, sige. Ate Joy. Ako natutunan niyo doon. Okay, sino si Reyna Esther? Tapos Reyna. Wait lang. Dapat tatawag ako. Siyempre, dapat tuturuan kayo. Hindi yung... Ano? O sige, sino si Reyna Esther? Reyna basta. Reyna. Kuya, ikaw. Sa isang Reyna. Sino si Reyna Esther? Alam, walang naintindihan, Joy Joy. Sobrang haba ng pinanood mo. Ano? May naisip ko. Putik mo. O sige. Ano? Si Reyna Esther. Tinulong. Okay. Tinulong daw. Okay, hindi kinulong si Reyna Esther. Dahil si Reyna Esther ang pumalit na Reyna kay Reyna Basi. Kasi nga, hindi sumusunod si Reyna Oh, sige. Okay. Sige. So, dun sa ginawa ni Reyna Esther, ano yung ginawa ni Reyna Esther sa ano niya, sa kalahi niya? Okay. Yung mga gusto sumagot dyan, sagot naman. Sige, ano ba yung lahi, sino ba yung kalahi ni Reyna Esther? Sino ba yung niligtas niya? Yung mga taga Hudyo. Lang. Ano kasi naman ito? Balik ko ba kung wala tutunan o meron? Okay. So, sino yung nagligtas sa hari? Di ba pinlano daw nung dalawang... Si Marnie. Mordecai. So, sino si Mordecai? Siya yung nagligtas sa hari kasi balak patayin yung tagapagbantay niya si Haring Ahasuerus ko ano yung tawag dala. Okay? Haring Heros na. So, basta, di ba si Reyna Esther nga yung ano natin? So, si Reyna Esther, niligtas na yung mga kalahi niya mula kay Haman kasi si Haman, kaya niya gustong ipapatay yung mga Hudyo dahil kay Mordecai kasi daw hindi ano yung hindi ginagawa ni Mordecai kaya nagalit si Haman? Kasi hindi ikaw. Alexa, diba? Okay, Ate Alexa. Bakit nagalit si Haman kay Mordecai? Kasi hindi siya... Okay, nakinig ba kayo? Ha? O inantok talaga kayo? Kumain ba kayo? Kumain. Kumain ba? Ba't wala kayo maintindihan? Linggo-linggo, wala kayo na isasagot. Di pwede yun. Konti lang, hindi pa ano. Init. Nagkaroon ng ballpen. Sige. Sulat na naman sa ano ko. Kakabuhi. Lagi hindi ako Baka yung nagbusa yung ballpen. Okay, sige. Ganito na lang. Nanood kayo, no? Nanood kayong lahat. Oo. O sige, ano yung natutunan nyo? Dali sa isa kayo. Hindi pwedeng wala akong natutunan. Si JC, unahin mo, si JC. O JC, ikaw Mauna. narinig yung boss mo kanina pa. Si JC muna, JC Sige. tayo.
Ano natutunan mo? Hindi pwedeng walang ingiti-ngiti yan o ganyan-ganyan lang, ha? Hindi lang siya muna. Hindi, ikaw Hindi. Sige ako daw, sige ako daw. Aba, ano? Para uli siya, para wala nang susunod sa Kung kanya. sino yung tinawag Yung yun. tinuturuan pa yung, ano? Tulong din. Ganon? Sige, di. Hindi kasi pwede mo nakakaya ko. Ganon. Sige, dali na. Kahit isa may matandaan kayo, mahalaga yun, mga anak. Hindi nyo naman na kami pinabigyan ng bata. Eh, pag binibigyan ba kayo, nakabisado nyo, tanong. Pinabisado ko yung Yung huli lang, kasi may prize. Kasi sa inyo kasi. Hindi, linggo-linggo, bibigyan kayo ng Bible verse, ha? Ito, i-memorize nyo, araw-araw. Kaso kasi, nung Kasi pag binibigyan nyo, hindi nyo kinakabisado. Hindi namin nakabisado. Nasasayang yung tinta ng ballpen. Hindi lahat ng mga bata is, ngayon, ibang batch na sila eh. Tatlo na lang yata na ngayon natira sa first. Yan nyo yun. Kada Pwede po linggo, ha? namin na- Except yung mga 3 year ilang taon, mga 6 na taon pababa. Hindi nyo sila bibigyan. Naintindihan nyo mga anak. Sige. Next Mga ate, week, mga kuya, ha? kabisaduhin nyo yung ibibigay, ah. Ano na lang sa inyo Kabisaduhin na nyo lang sa akin. Sa GC. Kayo, Kayo wala mga Facebook. JC, si Micah, si Jay. Sila yung mga tatagal. O sige. O, JC, matagal ka na. Anong verses yung natandaan nyo? Yung kulay Ibigay sa inyo. pink. Anong kulay pink? Yung kulay pink. Walang ganon. Oo, yun. Napakaikli lang. Nakasulat doon. Napakaikli lang yung father and mother eh. Honor your mother. Honor. Your mother. Hindi honor yun. Honor. yun. Honor your father and mother. O, sige, anong basic nyo? Anong book yun? Anong ba? Tanong mo ko isang O, sige, isang book. Sambuk. Anong chapter? Anong verse? Anong book? Ano yung nakalagay, di ba? Romance, ganun-ganun kanya. Walang nakalagay Okay. Meron. Wala dun sa Meron may... silang sinulat mga anak. Meron. Sa may kulay blue yung sa may mother. May kasama. Yun yung pinakauna. Yung iba yun. Oo, yun ang Anong yun sa pinakauna. pinakauna? Pangatlo. Imposible nilagyan yun kasi yun yung pinaka-ano niya. Sige, pagdaling kayo. Walang... May ganun. Wala yun. Kulay blue yun. Kunyari, mga anak, Sabado ngayon, bibigyan kayo ni ate ng Wala isang yun Bible na. verse. Pagdating nyo sa Sabado, isa-isa kayo na mag-recite, ha? Next week na bibigyan. Oo. Kapag hindi nyo naman kinabisado. Seno. Hindi, ano na sila doon? Kailangan. Hindi daw po Bakit na na yung nakabisado, basta daw ayaw niya. Kasi yung reward nyo, nasa na yung reward? Hindi ba sa school, pinagbubutihan yung pag-aaral para kayo ay makasama sa honor? Di ba nga sabi nga Ate May sa December may bibigyan sa inyo. Talaga bibigyan ko nun. JC, ano natutunan mo? Sige, mag-ano tayo? Ano natutunan mo? Hindi anak, tayo ka na. Paano tayo mag-grow niyan? Sino sa si Kuya JC? Sige. Ano, hindi tayo... Kapag mga halimbawa, kung ano ng mga pinapanood yung nauuso, natatandaan nyo pa. Yung mga ganyan, hindi Pag face to na. face pala, babaksak na kayo eh. Ako. Wala ka naman sasagot eh. Di ba may module kayo lahat? Wala nang module pa. Si Pepong. Pepong senior. Pwede wala ka pang module. Walang module. Ayun! Bakit di ka nag-enroll? Nakakabisagwin. Ha? Ano, mga anak, lahat kayo, ano na kayo? Ikaw anak, may module ano ba? Sapagkat kasama mo ang Diyos mong siya. O, ito grade 1 ito. Marunong ka na magbasa. Sa iyo. O, okay, sige sila, hindi sila ano. Ang ibibigay sa inyo na Bible verse sa susunod, hindi ganun kahabaan, pero kailangan alam niyo, ha? Marunong ba kayo Pero mag-isa ng hindi nyo lang English? dapat Ganito lang kakabisaduhin kahaba. lang, ha? Kaya nga, uunawain nila, Tagalog ang ibigay niyo. Mas madali. Tagalog, English, magpapaprint na lang tayo, anak. Xerox, magpapaprint na lang natin, tsaka Google. Mga ganito lang kahaba. Tagalog, English, kailangan Ganyan kahaba, hindi ganyan. may matatanim sa atin. Maraming Bible verse. Oo, kaya Di ba maraming uubusan? Bible verse, pero kailangan alam niyo kung ano yun. Iba, pagka nag-memorize kayo, isang linggo, ha? Dati i-discuss nyo rin yun, Oo. i-explain nyo kung ano Kung ano yung naintindihan. magre-remang word sa inyo dun sa verse na yun, yun ang kailangan yung ano sa inyo, na i-ano ninyo, ha? Hindi nyo
kwento mo lahat muna. Kung ano si Esther. Mama ko na. Okay, sige, kukwento ko. Hindi siya tungkol. Eh, kagaya nung sinid sa anim, ma'am. Nabisado ko na. Mahaba kasi yun. Mahaba kasi yun. Hindi, yung akin. Mahaba. Hindi dapat pare-pares. Hindi. Ganun nga, di mga ganun lang din ka. Para mas... Hindi madaling magkabisado iba. Siyempre, mga bata. pa Hindi sila. ba? Bawal. Okay, depende na lang sa kung ano yung ibibigay. 7. Kasi, Ipag-pray namin kung anong verse yung ibibigay sa inyong mga anak. Huwag niyong turuan ang mga nagtuturo sa inyo. Ano? sige, Ano kukwento kayo? Ano? ko na muna. So, yung pinaka-ano lang naman dito, hindi naman kasi kailangan tandaan lahat ng mga pangalan. Di ba nabubuhan ba kayo sa mga pangalan? Kasi ano, ang dami, no? So, ang ano lang naman doon, si Reyna Esther, Masakit kayong siya yung nagligtas sa mga Hudyo. Okay? kasi ma'am. Makinig! JD, pag Makinig tinatanong na. ka, hindi ka nakakasalita. Dalawa na yan. Sa susunod, hindi na ganyan dapat mga pwesto nyo. Iba, layo-layo na kayo. Hindi pwede yung natulalan habang may pinapanood. Kasi, paano nga talaga kayo matututo kung sinasabayan nyo? Okay nila. Pag inilan ako kaya. Kahit hindi nyo natandaan, basta may natutunan kayo, okay yun. Okay? O sige, makinig kayo. Si Reyna Esther, siya yung nagligtas sa mga kalahi niya. Okay? Diba? Si Haman, si Esther, at si Mordecai. Yun yung tandaan nyo lang. Yung tatlo lang na yun. Okay? Si Reyna Esther, siya yung nag-ano sa hari. Pumunta sa hari para iligtas yung mga Hudyo. Si Mordecai, yun naman yung pinsan ni Reyna Esther. Diba? Siya yung nagdala kay Reyna Esther para mapili siya na bilang Reyna, diba? Tapos si Haman naman, yun yung nagtatangka sa buhay ng mga Hudyo, diba? Yon. Okay. Gets nyo na. Basta si Reyna Esther ang nagligtas sa mga Hudyo. Okay. Diba? Pinagbabawal kasing pumunta dun sa hari kapag di pinapatawag. Kasi nga, diba? Nagalit dun yung hari. Kasi hindi daw sinusunod yung hari. Baka dun masunod pa yung Reyna. Diba? So, ang nangyari, kahit bawal, syempre kalahi ni Esther, gagawin niya lahat. Nung una, syempre nag-anilangan pa siya. Nung pangalawa, sinunod talaga niya. Kahit bawal, ginawa niya para sa mga kalahi niya. Okay? Nai-gets niyo ba? Sige, sensor mo sila. Sige. May natutunan na ba kayo doon? O, Jessie, baka naman. O, sige, huli ka na. So, ikaw muna. Ano matutunan mo sa ginawa ni Reyna Esther? At anong pinakatutunan mo doon? Lakas mo para marami yung parang mo. Ito pala yung gamot mo. Sige, ano yung natutunan mo sa buhay ni Reyna Esther nung pinagtanggol niya yung mga Hudyo? Nagtagal ka kasi po mga kalaan nila po. Mm. Sige, ikaw ate, let's. Ano muna siya, lagtas muna siya. Sige, kayo ba ate, may tunan ba kayo? Wala kami tunan. Totoo ka, natutunan. Ikaw kuya, may tutunan ka? Bata pa. Lagi. Bata pa lang. O sige, Narinig mo sa sinabi ni Ate Joy. Kami mo nang malatanda. O sige. sige, Sino? Si Ate. masusunod na lang kayo basta makikinig kayo na. Okay. Kat, Jaja, No. No, guys. kuya. Si Reyna Esther po ang dito sa mga kalahi niya. Sige, ako muna. Ikaw muna. O tinatawag ka na ngayon. Kanina sagot ka ng sagot. Ano yung natutunan mo? Sabi ko. Sige. Marikan, ito. Huwag kayo mahiya, anak.
Diba sa school, ganyan din ang ginagawa sa inyo. Yung teacher nagtatanong. Pero hindi kayo na ano. Diba? O ngayon, tatanungin nila kung may natutunan kayo o wala. Kapag wala kayong natutunan, tuturo ulit sa inyo. O, lahat na isasagot yung mali. Basta doon sa napakinggan nyo. Napanood nyo. Ano niya, unawaan nyo. Sige, anak, ikaw. Ano yun na? Gawin natin yung gawin natin yung ikabubuti ng Tama. Ano naman yung kasunod na? Sige, may ano. May natutunan ka ba? Sige, anak. Diba lahat naman tayo nanood, di ba? Nakinig. Ang bilis masyado. Ha? 30 minutes na yun, mabilis pa ba yun? Bilis yun. Ikaw, kuya. Dire-diretso. Okay, sige. Kuya, ano? Ano natutunan ko yan? Sulat ko lang. Ha? Para mas mabilis. Maging mabuti sa kapwa. Okay, maging mabuti sa kapwa. Sino nagsabi? Aldrin. Aldrin. Sibay. Balik ka, ano natutunan mo? Isa. Kala mo, hindi ka tawagin ha? Wala. Oo. Galaga ka na. Hindi pwede. Kailangan iba-iba yung natutunan. Ano yung sinabi ni kuya? Ano yung sinabi ni kuya kung talaga nakikinig ka? Sige nga. O kung hindi yung kay kuya, ano yung napulot mong aral dun sa pinanood mo? Hindi gagawa nila. Ay. Nanay. Naano dito hari dahil. Kay hari gagal. Kay hari ano. Kay hari. Ha? Ano daw? Kay hari. Kay hari. O, ano nga natutunan mo din sa kanya? Ka. Hmm. Agiragote. Ano? Agiragote. Maging mabuti. Okay, sige, maging mabuti. Ikaw naman, Clifford. Clifford. Hindi pwedeng wala ka Clifford, kukulating kita sa sine. Ilan taon na nga si Clifford? 7 na daw siya. O, 7 grade 1 ka na rin. Ito mga ka-level mo. Grade 1, grade 1. Si Jaja. Hmm. Jaja, grade 1 ka na rin, ano? Ang dami niya palang grade 1 dito. Clifford. Ay, grade 2. Ah, sorry. Hoy, ikaw Clifford. Bilong mo, dahil sa tanong, pakinggan mo ano sabihin niya. Ako, ito Ay, Clifford. Clifford. Ikaw, Clifford, ano? Ikaw, anak Jaja. Ano yung natutunan mo? Ano yung natandaan mo sa napakinggan mo? Sa sinabi niya. Balikan na lang ulit sila. Ikaw, anak. May natanda ko si Jojo. May natutunan. Hindi pa nagpupuntos. May puntos pa guys. Anong pangalan? Okay, very good. At least meron kayo kahit isa dapat na main character. Meron alam sa... Ate, ate, wait lang. Sino pa Ah, hindi sige. sumasagot? Si Jane na. Jane, ikaw. Si Reyna. Este. Lakas ng boses, mga anak. Okay. Lang yung tutunan doon? Kuya JC. O, JC. Ikaw na. JC, maraming alam yan. Tinatanong niya po sino. Sino Sige, anak JC, anong sagot mo? Nakalimutan niya. Walang maling sagot. Lahat tama sagot nyo nga eh. Marty ka. Marty ka. Game JC. Sige, ano na. Yun na. So, Kuya Gabi, anong natutunan mo? Ako? Ako ay Para marinig nila. Kuya PJ, Kuya JL, Joshua. ito na yung akin. O, sige, si Ate Michael muna. O, si Ate Huwag Mike na. gagawa ng masama. Ilakas mo, lakas mo. Lakas mo sa kanila. Huwag kang gagawa ng masama, lalo na kung huwag kang gagawa ng masama, lalo na kung wala naman silang kasalanan sa iyo. At huwag kang makontento ka kung saan meron ka, lalo na huwag kang maging sakit. Kaya nga sa ka.
Sige. Sabi daw, wag daw gagawa ng masama sa kapwa kung wala namang kasalanan at wag maging sapim at makontento lang sa kung anong meron. Okay, o sino pa yung may gusto dyang magsalita? Kung ano yung tutunan doon? nagpass. Si sa Kuya Gabi, Ate Cheche, sila. ano, yung maisishare niyo dito. Sa akin. Si Joy. O ayan, pakinggan niyo, makinig kayo ni Ate Cheche. So sa akin, ang ano ko, si Esther, di ba tinulungan yung mga kalahi niya. So, sa buhay natin, hindi lang dapat yung sarili natin yung iisipin natin. Kailangan, dapat iisipin mo rin yung nararamdaman ng kapwa mo. Kasi kailangan mo maging concerned sa mga nakapaligid sa'yo. Kasi, maaaring yung mga nakapaligid sa'yo, may mga pinagdadaanan. So, kailangan maging ano tayo eh. Ang tawag yun, lagi natin tinatanong kasi, di ba yung mga kasi kung sa panahon nga kasi ngayon, maraming nakakaranas ng depression. So, sa buhay natin, di ba, syempre, kailangan natin maging, meron yun sa Bible na kailangan may malasakit rin sa kapwa mo eh. Kasi, tinuturo naman lagi ng Bible na huwag tayo maging selfish, lalo na sa mga nararamdaman ng tao. So, yun lang ang akin. Kailangan may malasakit tayo sa kapwa natin. At hindi lang tayo makasarili. O, mga anak, Okay. may narinig ba kayo? Ano daw sabi? Di ba narinig? Nakinig naman. Oo, ano yung sige, ano yung Ikaw, sinabi anak, niya? na nakinig mo. Already yung sinabi niya, hindi kayo mag-iisip doon. Bitin. Hindi, yung kung ano yung natandaan niyo sa sinabi ni Ate Carm, teacher. Ma'am. Kailangan natin, huwag nating isipin yung sarili lang natin. Isipin din natin yung sila, siya, Okay. O yung iba dyan, tahimik na tahimik. Ibigay din bawal. Dapat, Si Gabi daw. sige. Ay, ako ba? Oh, sige. Sabi nga, 'di ba, sa buhay ni Reyna Esther, sabi nga napakadaming pagpapalang natatanggap niya. Sabi nga, yung mga pagpapala na natatanggap niya, sabi nga, ibinabahagi niya, sabi nga sa ating buhay, kailangan ganun din tayo kung ano yung mga pagpapala na meron tayo. Sabi nga, kung may kalaro tayo, sabi nga, kung mayroon tayong pagkain, sabi nga, kung may kasama tayo na bata, yung kaibigan natin, sabi nga, bigyan natin sila. Sabi nga, wag nating hayaan na yung sarili lang iniisip natin. Kailangan yung lagi lang nating iisipin yung kapwa natin. Sabi nga dun, yung pagpapalang meron tayo, dapat ibabahagi rin natin sa iba. Yun lang. Okay. O, wala ba ibang gusto mong salita dyan, no? Okay. Lana? sharing. Okay. So, sa akin, ang natutunan ko dyan kasi sa buhay ni Reyna Esther, sabi nga, kapag naabot mo na yung isang bagay, halimbawa na pinapangarap mo or umangat ka na, huwag mo kakalimutan yung mga taong iniwanan mo, di ba? Sabi nga, gumawa ka ng paraan para matulungan sila, okay? At yung isa pa, sabi nga, ang Diyos, gagamit siya ng tao sa panahon na feeling natin is parang wala na, okay? Intindihan nyo? Sabi nga, huwag tayong maging makasarili. Isipin natin yung iba. Kasi sabi nga, kaya tayo nandito sa lupa para paglingkuran ng tao, hindi tayo ang paglingkuran. Ganun yung Panginoon Jesus. Nung siya ay pumunta dito, naglingkod siya sa tao at hindi siya yung pinaglingkuran, di ba? Naghirap siya dito. So, ganun din tayo. Ano para po, pag nangangalang Okay? Pinakalang yung tumulong tayo sa kapwa natin. Okay? Kasi bilang isang anak ng Diyos, sinuturuan tayo ng Lord kung ano yung dapat natin gawin para sa kapwa natin. Diba? Hindi na dapat natin iisip yung sarili natin kasi lilipas din naman yan, diba? Dapat iniaalin natin yung buhay natin para sa kapwa natin. Parang bayani, ganon. Halimbawa yung mga kunnanyas, diba? Ngayon, parang sila po lang. Ganun din sila. Okay. Ano yung sinabi ko? Ano yung sinabi ko? Nagtanong kayo, diba?
Sige, sinabi ko. Ay, yung sinabi ko. Ano lang, si Reyna Esther, parang frontliner. Kaya tulungan nila ba? Okay, sige. Dapat susunod sa sagot ng iba, okay? Hindi Hindi yung ngiti lang. Dapat sabihin mo yung tutunan mo. Share your knowledge na, di ba? Okay, sige. Doon na tayo sa presentation. Sulat na. Saan ba yun? Nakita mo? Ate, turo mo nga. Pinindot ko na yun. Notebook ah. Bigyan mo. Yung iba, pwede mo po hiramin muna po nila notebook, diba? Nasa likod muna po yung Opo. Tsaka na lang po. Sige ko, wait lang ko. Paano ito nilalakihan? Eto ba? Ibukan ako na. Ako na. Dave. Oh. Sino ba yung Dave? Yung kapatid. Ito pa ibo. Sige. O, yung mga sila magsulat. Sino yung isa Walang yun? ballpen. Ito. Wala nga ano. No. Oh, dalawa. Ate, nakita mo na? Nandun na, pinindot ko na yung PowerPoint presentation. Wala pa ibang ballpen. Dalawa pa. Kaya nagsusulat ako. Tatlo ko yung gabi pa. Tatlo lang. Tatlo ko lang. O, sino pa? Kayo, nagsusulat kayo? Ha? Nagsusulat kayo? Sino magsulat ngayon o sa next susunod na sa Boy, dito. Yung mga ba? Okay. Ay, wait lang. Wala pa pala ibang yun. Masusulat yan? Ano yung nakalagay dito? Basahin nyo ano yung nakalagay dito. Ay, nakikinig sa akin. Balik ka ha. Balik ka, balik. Aga pa ka. Sulat mo yung pangalan mo, at saka yung date. Doon, ate, ano pangalan mo, lagyan mo yung pangalan mo doon sa saka yung date na yun, para alam mo kung ano. Maliit po yung ano ng Diyos. Kailangan kapag sinusunan talaga malaman. Kaya ko kasi anak ko. Sige, basahin nyo yan. Basahin nyo to. Ano sabi dito? Kaya ko kasi anak ako ng Diyos. O, iba naman. Ginagawa ng Diyos Anak, isang kaya ko kasi anak ng Diyos. ito sa susunod na. Kailangan sa So, nakalagay dito, kaya ko kasi anak ko ng Diyos. Sabihin nyo ngayon, lahat kayo sabihin nyo. Kaya ko kasi anak ako ng Diyos. O, lahat. Okay. Anak ko ng Diyos. Wait lang hawak. Mga ba? Sige, ang tanong, ano ang ginagawa ng isang anak ng Diyos? So, bilang isang anak, ano ba yung ginagawa dapat natin dito sa lupa? Aral. Ano? Nag-aaway daw. Nag-aaway? Aral. Aral. Okay. Aral. Ay, ang galing. 6. Tsaka doon din nila kinuha yung Esther. Hindi mo setting yan. Save ko kasi talaga yung Esther. Hindi. Ito! Yung Esther. Nakatanong ko. May, kaya itong chinelas? Akin yan! Bubutsa! Sino ba yan? Kaya ko sa mga bata. Okay, tapos na ba? Na. Di yung kopya na lang ni Daisy sa akin. Dito na punta yun. Ikaw ang pag-iasa. Sabi sa'yo dito. Ate, saan ba kayo sunod dito? Tapos na ba? Tapos. Wait lang, yung iba pa, Joy. Tanongin mo yung iba. Tinanong ko na eh. Okay, sino ba hindi tapos? Mga sarili ah. Ay, di ka ba tapos? Ganda na magsulat. Sino naman magsasalita kayo? Na. Para O, di ba? Malaki yung letter ng D, ah. D-O. Sino to? D. malaki. Okay lang yan. O, di ba? Susunod pala. Same. Malaki yung D na Diyos, ha? Bawal maliit. Kasi kapag D na Diyos lang is
Akin na ano ko kasi pagkakuha. Ang Diyos ng Jesus, lagi nagsisimula sa malaking titik. Next na po. Dito pa. Oo. Kasi yung ano. Kasama yung Aray ko po. Di isa ba tayo? Ginagawa ng isang anak ng Diyos. Ito ba sa mga? Isa pa sa'yo. Cellphone ko. Diyan ni ate yun. Tapos daw. ano ka ba talaga? Diyan ni ate niya. Tatlo, wait lang daw. Nahiya pa. Wala silang matutunan. Uy, may... Yung gagdi. Siete. Sino ka na ako sa'yo? Ang sabi ko kay Luis. Sabi niya sa maingay. Mas maganda ganito. Ano? Eh, ito yung will. Next na ba? Tapos na ba kayo? Ha? Jean? Sige. Lisa, ano? Alam mo, Oo, nalino. ito mo nga. Hindi ginagawa mo. Next na. Wait lang, may mga di ba tapos? Dahil ko pa nila, alasagot na yun. No. Ano, ang junior ha, sa Iniisip susunod. ko nga Magsusunod yun ka na kanina rin pa. ha. Naririnig ko yung sa Ba? kwarto. Tama ba? Si Beko yan? Hindi yan si Pepong. Ay, hindi ba? Si Pepong, si Dave. Si Pepong rin yan. Junior yan eh. Pepong din yung tawag sa kanya naman. Pepong. Pepong yan lahat. Pepang. Pepong Si yan. Pepang. Diba? Okay na, tapos na si ate. Yun, susulat O diba? Hoy Pepong, kapag si Dave hindi yung sinama sa ano, Step Inaantok daw. 3, dot. Sabi daw kanina si Sammy. Si Sammy. Inaantok. Ito nga tutulog daw pala kalolo. Pinag-isindi ng gusto naman. Ano ba yung nakalol? Ibig sabihin ng book of ano siya sabi? sa Bible. Ah, gano'n. Tapos, chapter Nakataklo. 3 to 6. Boy, parang baksak ng... Okay Boy, na? parang baksak na bubong na malakas na... Ay, maliit na Next na, tap mo lang. Boy! 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 Ops. Boy! Boy! Ang Bible dyan. Boy! O, yun, number 1 na. Okay, number 1, anong ginagawa ng anak ng Diyos? Ang anak ng Diyos ay alam ang tama at mali. Sa bubong. Okay, kapag anak ka ng Diyos, dapat alam mo yung tama sa mali at tama at mali, di ba? Halimbawa, tama ba na Awayin mo siya. sumagot sa magulang? Tama ba yon? Tama po. Tama! Pag tinatanong, tama. Pag tinatanong, pa rin sumagot. Pag pinapagalitan, hindi. Tama ba na ikaw makisabat sa usapan ng mga matatanda? Hindi. Tapos na. O sige. Okay, kapag
Ayun nga, sabi nga kapag anak ka ng Diyos, kung hindi mo na ginagawa yung alam mong mali, okay? Halimbawa, nakikipag-away ka pa. Tama yun? Mali ba? Tama o mali? Mali po. Mali. So, ibig sabihin, dapat hindi ka nakikipag-away. Okay? Dapat, kahit inaaway ka, ikaw pa mismo mag-sorry. Pwede yun, no? Sorry. So, yun nga, sa ginawa ni Rina Esther, tama yung ginawa niya. Kasi, kahit bawal, oo. Mm-mm. Okay, naiintindihan niyo bang ibig sabihin yan? Ha? Dapat kung anak ka ng Diyos talaga, ginagawa yung mga tama at hindi mo ginagawa yung mga Ano sabi niya ate? Kaya ng Diyos, dapat Tapos Oh, na. sa ba? Tapos na? Sinulat niyo ba ito? Yung nasa baba. Ay, wala yung verse. first three. Tapos hindi mo yung verse. Ayan o, hindi ba first three? Explanation yung pala yung nakalagay ba? O sige, Next. pangalawa. Anong ginagawa ng anak ng Diyos? Ang anak ng Diyos ay naninindigan. Kahit tingin mo, makinig. Ano bang pinagtatawanan niyo dyan? Sino yun? Okay, di ba? Sa ginawa ni Rina Esther, nanindigan siya para sa lahi niya, di ba? Pumunta siya sa hari kahit bawal. Ganun dapat, no? Kapag alam mo tama, panindigan mo. Okay? Pati ko sa susunod. Ewan ko ate. Hala, dumidilim mo. Tapos bumaliwa. Lapit lang naman ng mga bahay ni Pag. Happy to worry. Dapat pag English yung topic, English. Ganun ang saron namin eh. Pare, English yung topic, di ka pwede magsabi. Hindi, ganun. Pagka nag-uulitin mo, pag hindi mo na-request na Diba? Tapos na? Tapos na bang lahat? alam mo naman. Okay, tapos na ah. Ang anak ng Diyos ay hindi agad nagagalit. Hindi nagagalit agad. Basta hindi agad nagagalit. Okay? O, kapag anak ka ng Diyos, dapat mahinahon ka. Okay? Hindi agad yung nakasinghal. Okay? Hindi agad yung nakasigaw. Okay ba? Hindi agad. Lalagyan ko agad muna. Hindi agad nagagalit. Malingayin mo muna, hindi agad nagagalit. Pwede rin naman na nagagalit agad. Mali lang yung pagkaayos. Hindi agad nagagalit. Hindi nagagalit agad. Pero rin naman. Tapos, ba't parang sunod-sunod? B3, Gawin talaga. You will understand. Kaya Oo nga, tumatanda. kasi ibig sabihin ng Verse. bird. Kasi pagka ano, Kapag ang sa Bible. Ipapay ko ako sa Sige, halimbawa kapag hindi kayo pinili ng isang bagay na gusto ng nanay nyo, dapat hindi kayo agad nagagalit. Okay? Parang ganun lang yan, no? Tapos na, wala na akong number 4. Gusto mo ba ba? Alam ko meron. Kung kung. Tapos na ba? Wait lang. Tapos na kayo? Tapos na? Conclusion. Wala na kung kulong. Ah, 4, diba? No, right.
Ang anak ng Diyos ay hindi naninira ng iba para maano. Hindi gustong sirain ang iba. Naiiyak. Parang si... Naiiyak. Ngayon ko lang naintindihan yung mga pinagsusulat ko. Mali. Okay, hindi gustong sirain ang iba. Kasi sa buhay ni Haman, di ba, gusto niya ipapatay yung mga huli. Dapat hindi ganon. No? Dapat, sabi nga sa kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng Tinapay. napay. May juice. Batiin Okay? mo. Hindi yung babatuhin mo din ng bato. Ano isa papatiin mo? Awit. Pagbiyato ka ng bato. Huwag ka nagalit. Ang gagawin dapat. Batuhin na ang semento. Kasi utak niya. Naman ang halo black ba? Ano mga gamit? Ba't doon na siya Wala nang number Mamaya ang 5. number 5. Wala na. Hindi na kasi kasi eh. Conclusion na yun. Oy, paan? Isa, Ayaw isa. kaglakasan. Ang layo kasi oh. Galing ng paglita nyo, isa tatlo. Take na yun. Oh, ganun naman talaga. Kahit naman sa longkad. Ma'am, conclusion. Hala! Hindi lang ay. Sabi ko. Okay. Conclusion. Grabe, ang late boy ah. Siya ba nagkano? Hindi namin hindi ko ganun yun. Sino magawa niyan? Ay, dati ba gumawa niyan? Dati ko. Nagkasama mo sino yun? Dati lang Beta. Conclusion, hindi makita, no? Mga awit. Hindi, natural talaga. White eh. Di ba ate Marcia, ako nakikita ko, ito hindi. Hindi na kanina nakaharap. Kaya ako dun sa Parang. Pati mo ba? Kasama yung 6. Mga awit 7, tas 10, 16. Hindi 10 to 16. 10, 16. Okay, sige. Sino ang sanay magbasa dyan? Ay, ikaw. Okay, basahin mo. Ma'am, susulat ko ba yan? Hindi, ito na lang. Yung awit. Ito lang. Mga awit lang po. Hindi, ito. Basahin mo. Ang Diyos ang aking sangalan. Sandalang. Sangalan. Iniligtas niya ang may pusong Makatarungan. makatarungan. Sige, gusto ko basahin itong ito din. Hindi na. Sige, po ka na. Thank you. Ginawa na lang. Sige, sabi dito, ang Diyos ang aking sanggalang. Nililigtas niya ang may pusong makatarungan. So, ang Diyos, ililigtas tayo kapag tama yung ginagawa natin. Okay? Nakikinig ba kayo? Sige. Ano yung unang puntos? Walang Sige, mamaya na pala yun. Kukuhanin mo na yan. Okay. Ay, ikaw, ate. Sanay ka magbasa. Basahin mo to. Ang may gawa sa parusang tinanggap sa sariling Karakasan. karasan siya ngayon naghirap. Okay. Siya rin ang may gawa sa parusang tinatanggap sa sariling karakasan, siya ngayon naghihirap. So, ibig sabihin, kapag gumagawa tayo ng mga kasalanan, babalik. Tayo din mismo yung gumagawa na sa sarili natin, okay? Ang pagkakasala kasi, nagpapahamak sa atin yan. Halimbawa, kapag nagsinungaling ka, hindi man malalaman agad, pero sa uli malalaman, papagalitan ka pa ng mama mo. Ganon, di ba? Naiintindihan niyo ba ako? Ayaw matanggal ng sinunod. Okay, ano ba natutunan niyo sa mga puntos? Wag mong dapat
Dapat sabi ng dun sa conclusion. Kaya ikaw, ano tutunan sa mga puntas? Sino hindi nakasagot kanina? Si Pepo. Pepo. Si Ate Alexia at saka sino ko pa? Ako! Sige, ako magsasabi ko sino ang sasagot. Kuya, ikaw. Ikaw, tas ikaw. Kayo ang magsagot. Ginawa Daisy. Okay. Ikaw muna, kuya. Ano? Ang anak ko nandiyan sa Okay, ang hanap ng Diyos ay tama, ay alam ang tama at mali. Okay, dapat alam niyo yun, no? Kung tama, tama. Kung mali, mali. Huwag yun ang gawin. Pag inaway mo siya, mali siya. Yun ang away. Okay. Ano yung pangalawang puntos? Okay, anak ng Diyos ay naninindigan. Sige ko mag-recite lahat pag ko na. Okay, ikaw naman. Okay, anak ng Diyos ay makinig nga kayo. JC, Upo Maika. muna. Kapag may nagkasalita pa sa harap, huwag naging tatandaan. Respeto, okay? Kapag may nagkasalita, huwag magkasalita din. Paano kasi, ano mararamdaman nyo kapag nagkasalita kayo, pero may sasabay sa'yo? Diba? Pero kung yung pinangungunahan yung nagtuturo sa inyo, anak, kasi wala kang sinasabi, ibigay at ipasa ng notebook, pinapasa nyo. Nagre-recite pa yung mga kapasa nyo, yung mga kasama nyo. Sige. Susunod ko ng gano'n. Kasi, syempre, habang sa high school din na yun, maano din yun sa inyo. Okay. Ano, ikaw naman, kuya. Ano yung pang-apat na puntos? Okay, anak ng Diyos ay hindi gusto sirain. Ang iba, ikaw, ano yung tanong? Ano yung tanong? Ulitin mo lang yung sinabi ko. Ano yung tanong? Ito talaga. Ang tanong, ano ginagawa ng anak ng Diyos? So, tatandaan niyo yung mga nandyan, okay? Para kapag tinanong ulit kayo next week, may maisasagot na kayo, no? Hindi dapat yung nababasa nyo lang, naririnig nyo lang. Dapat ina-apply din yan, no? Sige. Daisy, ikaw, kayo may recite lahat. O, basahin mo yung sinunod mo, anak. Ang anak ng Diyos ay Sige, pasahin mo na, Daisy. Okay, sige. So, sa lahat ng mga puntos na yan, dapat gagawin natin yan, ano? Hindi man agad, pero unti-unti dapat ginagawa natin yan. Naintindihan ba? Susunod, pag tinanong kayo, sasagot kayo, okay? Pag tinanong lang, pero huwag kayong sasabad kapag hindi tinatanong, okay? Pero huwag yung masyadong tahimik. Na? Okay, sige, tayo na. Sige, sino ba gusto mag-pray dyan? Sino gusto mag-pray naman, anak? Pati Maika kayo. Ano, dapat Sige, ako yung mga gold. Pag sumasakay mo na rin ballpen, ano talaga? Wala kang ballpen dyan. Sino nag-open yung prayer kanina? Ako. Okay, si Kuya PJ o si Kuya Gabi mag-close. Sa susunod mga anak, ha? Ayun yung isa-isa. Yung mga Ate Maika, Ate JC, Ate Jay. Ano? Diba? Dapat kayo yung dito sa kanila. Diba? Kayo yung dami ang baby. Sige nga, ikaw nga Kuya JC ang mag-bid. Diba? Hindi, gagayahin nyo lang siya sa video. Okay, pray na. Kakanta pa ba tayo? Gusto mo kumanta? Sige. Verse 16. Diba? Ito.
Ikaw, ano mo ngayon, tutunan mo na? Ano ayaw mo kanina binasa mo? Tinanong ka ng mama mo doon, ano yung tinuro sa'yo? Ano sasagot mo? Ano yun? Ano yung kanilang title? Ano yung title nga? Yung tanong, Tama, yun. Kaya ako si anak ko yun. Bakit sasabihin siya mo kung saan ako sa kailangan alam mo na kakalit. Kaya kayo rin dalawa. Ibahagi niyo sa dalawang kapatid sa inyo, ha? Hindi, magkakanta ka. hindi na doon ako sa amin. Kakanta ba? O, kanta. Kakanta, tapos mag-closing kayo. Doon pa din yung kanina. Parang Sunday service din ang Gagawin niyo dapat. Ngayon, kapag mahaba ang oras, sasamahan niyo na may extra ka na itutulong sa kanila para ma-enjoy nila. Yung araw. Intindihan niyo? O sige, ano ko na lang kayo kung ano. Kayo magpipinsan dapat kasi yung nangunguna para kahit na kalasan. O sige. Kuya JC, Kay buti-buti mo. sige. Sige, huwag na tayo ganon. Kasi, yun na lang ulit kanina. Kay buti. Buti. Sino ba nakagusado nun? Alam niyo na yan. Sige, dapat maririnig ko boses mo. Hanap ka dyan para makita nito ng bago. Yung mga bago kasi ito. Tinama mo lang yung speaker. Isinulot mo Saan ba yung kahit ano na? Ngayon na lang, ilangan mo lang yung speaker. Sa susunod ha. Ang pagsusunod lang. Namoy lang. Para marinig natin sa kanila. Sige. Sige ba din yun? Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong walang hanggan. Nupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa ating nagmamahal. Sige, okay na yan. Ikaw muna, di ba ikaw nag-word? Ikaw muna, Joy. Joy. Di ba nag-word ka? Tapos yung si JC. Ngayon, dagdagan mo yung ano ka. O ikaw ang dito sa mga bata. Sabayan mo itong tatlong Patanggap. senior's prayer. Okay? Sige, Joy, ikaw Sige, Joy, mag-pray. ang Tapos si JC mag-focus. Nag-word. Si Kuya Gabi ang sa lahat kayo Papatanggap. kailangan mo part. Itong tatlo yung magpapatanggap. Siya sa mga bago magpapatanggap, pasasabayin mo sila sa prayer. Pero lahat din sasabay. Sige, ano po? Sige, tayo manalangin na. Pikitan natin yung mga mata natin. Pikit. Walang makikita ang nakadilat, ha? Okay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat, pinupuri, pinasasalamatan at patuloy na niluluwalhati ka po namin sa oras na ito. Salamat po Panginoon sa patuloy na pagsama, sa patuloy Panginoon na pagbibigay po sa amin ng katagumpayan po na nagmumula po sa iyo. Salamat po sa patuloy na pagmamahal. Salamat po Father God sa patuloy na pagpapala at biyaya. Salamat po dahil kailanman hindi mo kami iniiwan Panginoon at patuloy na dyan kang lagi.
bilang aming sanggalang, bilang handa kaming saklolohan sa lahat ng oras, Panginoon. Salamat po. Salamat sa oras na ito. Patuloy, Father, ko na sa lahat po ng narinig namin, sa lahat po ng natutunan namin. Dalangin ko, Panginoon, turuan mo kami. Nabigyan po namin ito ng aplikasyon sa aming mga buhay, Panginoon. At patuloy na hindi lang basta namin narinig to at lumabas sa kabilang tenga, kundi, Lord, ito ay titimo sa aming puso at sa aming isipan, Panginoon. Salamat po, salamat, Panginoon. Patuloy na binabago mo kami. At patuloy, Father God, na salamat po. Dahil sa dami ng tao, kami po ay pinili mo, kami po ay tinawag mo, Panginoon, upang makarinig at makapaghayag ng mga salita mo, Panginoon. Salamat po, salamat. Patuloy na samahan mo po kami na sa pag-uwi ng bawat isa, Panginoon. Patuloy, Father God, nadalangin ko yung pagsama mo at yung pagpapala po, hindi lang sa kanilang buhay, maging sa kanila pong sambahayan, Panginoon. Salamat po na sa bawat pangarap na meron sila, ikaw po ang Diyos sa tutugon nito kung ito po ay ayon sa plano mo, Panginoon. That your will be done sa mga buhay po namin and not our will, Panginoon. Salamat po, patuloy na ikaw po ang Diyos na manguna sa buong linggo pang daraan, Panginoon. Ikaw lamang po ang Diyos na nagbigay po sa amin ng kapayapaan, kagalakan at patuloy, Father God, na kalakasan, Panginoon, sa bawat gagawin po namin, sa paplanuhin namin. Doon pa rin po yung katagumpayan na nagmumula po sa iyo, Panginoon. Salamat po, patuloy na sa po namin muli binabalik ang lahat po ng kapurihan, ang lahat ng kadakilaan at parangal sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Basic Rose mo. Ikaw muna, Kuya Gabi. Dito mo itong tatlo. Alam mo yung pangalan. Tatlo? Oo, itong tatlong balot. Ano pangalan ko? Anak, ano daw pangalan mo? Jess. Yes, Jessel. Tapos si Erwin. Russell. Russell. Roger. Kaya mo yan, anak. Kaya para masangan kayo. Sige po, tayo po muling kumikit at manalangin. Sabay niyo ako sa... Sabay, anak. Sabay kayo sa panalangin na Ulitin mo sasabihin yung ko, ano? Panalangin ni Kuya Gabi, ha? Sige, pikit po tayo. Muli tayo manalangin. Ama namin Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito. Tiyatanggap ka po namin sa aming mga buhay. Maging sa aming mga puso. Sa aming puso. Patuloy na kami lumalapit. Tuloy na kami lumalapit. Humihingi ng kapatawaran. Humingi ng kapatawaran. Sa oras na ito. Sa oras na ito. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Maging sa mga bago namin nakasama. Hanggang sa mga bago namin kasama. Sa buhay ni Jessel, Buhay ng Jessel, ni Erwin, Erwin, at ni Russell. at ni Russell. Maging sa buhay namin. Maging sa buhay namin. Patuloy nyo kaming gamitin Tuloy na kami gamitin. at patuloy na palalimin. At patuloy na palalimin. Salamat po sa aming mga buhay. Mapalad kami na habang bata pa kami Pagod kami, habang bata kami. ay nakakilala na kami sa inyo. Salamat sa inyo. Salamat po sa oras na ito. Salamat po sa oras na ito. Sa aming mga natutunan. Sa aming mga natutunan. Tulungan niyo po kami Tulungan niyo po kami sa mga darating pang araw. sa mga darating pang araw. Andun yung karunungan na may bigay niyo sa amin. Hindi niyo karunungan na ibigay niyo sa amin. Kailangan po ang Diyos na siyang mahuna sa amin. Kailan po ang Diyos na mauna sa amin Magpala sa aming mga buhay. at magpala sa aming mga buhay. Salamat po. Salamat po. Ito lang po namin sa Salamat po ang aming sa Nagpapabalot po kami ng banal mong dugo Papabayot po kami ng banal mong dugo at banal mong kapangyarihan at banal mong kapangyarihan. sa tanging mong pangalan ni Jesus. Tanging mong pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Okay, Kuya JC, ikaw i-close mo sa ano. Kuya PJ, ikaw ang mag-close sa gawain mo ito. Ah, Para sige po. sa susunod. Ay, JC, hindi na. Oo, kaya nga dudukungan mo ko yan ni ano. Sige Opo. Kuya JC, kayong tatlo ha. Kasi nauna kayo sa kanilang mga anak ha. Kailangan may maibabahagi na kayo sa mga susunod na bata sa inyo. Ha? Apat po kami. Apat, si Pepong. Ay, si Balpa. Okay. Ha? Si Dada. Kasi sila mga bago-bago pa lang sila. Sila na yung sunod, kayo yung unang batch.
susunod sila. Kaya dapat natulungan na kayo sa kanya. Sige, Kuya JC. Close mo yung sa gawain. I-close mo to. Sige, kung ano yung... Kasi pag hindi tayo magpipray, paano tayo matututo, di ba? Kaya kailangan isa-isa. Thank you sa Kahit ano yung... Ako lang. Oh, sino? JC? Ano? Kaya anak? Kaya mo Ma'am, na. sa atin may ka na lang daw. Sige, hindi. Sige. Sige na, JC kayo. Oo, kasi Kung ano yung ano mo anak, sa puso. Ang tagal na natin kaya. Ilang buwan na kaya tayo. Hindi, Hindi, nangyayari bukas si yung ano JC mo. kasi. Oh, sige na, para 2 bukas. makapag-ano na kayo. Ha? Hindi dyan. Sige. Hindi na. Kaya mo yan. Ikaw mo kasi Okay na ate, mga ate. Sige na. Magpe-pray na. Sige, JC. O sige, susunod, ano ka ni, ano, Kuya JC, kahit ano lang sabihin mo, duduktungan ni Kuya PJ. Okay, pikit na uli, mga mata, mga anak. Salamat po sa oras na ito. In Jesus Na. name, amen. Amen. Okay, Sige sige, po. Kuya PJ. Sige po, tayo po ay manalangin. Yes, Father God, maraming salamat po sa hapon na ito. Patuloy nga po na ikaw ang Diyos na nangunguna sa amin, Father God. Maraming salamat po sa mga bago at maging sa buhay ni Brother JC na patuloy na nananalangin, Father God. Patuloy na ibigay mo sa kanila ang pagpapala, iparamdam mo sa kanilang kapangyarihan, Father God. Maging sa mga susunod na Sabado ay patuloy na bigyan mo sila ng katalinuhan na patuloy na makakabisado na nila ang bawat salita mo, Father God. Patuloy na ipapa-absorb mo ang bawat salita na ibinibigay ng inyong mga lingkod, Father God. Maraming salamat po maging sa kanilang pag-uwi. Patuloy na protektahan mo ang kanilang pag-uwi, Father God, maging ang kanilang pamilya. Patuloy nga po na sila magiging ilaw sa kanilang tahanan, na patuloy nga po sa paglago nila ay patuloy na babahagian nila ang kanilang mga magulang, Father God. Maraming salamat po. Ikaw lang po ang aming tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po naman.